Tapusin na natin yan. Lumipat tayo. Nako, eto. No? Grabe, no? Lumipat tayo dito kay Melvin Matibag Oh, at saka Kelebiste. Ayan. yan. Maganda din hong talakayin ito, mga bossing chief amo, sir. Kasi kung maalala mo, ngayon may issue Kelebiste. Tanim pokpok daw. Oo. Tanim pokpok. At ang kasama daw dito, di umano, ay yung Paras. paras. Oo. At kumbaga, ise-set up kay Ralph Recto para masira sa mamamayang Pilipino. Ano? Ngayon mukhang talagang porsigido yata si Melvin Matibag. Kasi ayan sabi niya, Melvin Matibag to Leandro Lebiste, no one is above the law. Oh, tama ka diyan, Boss Mark. Kasi nga bukod pa diyan, nagpalabas pa ng screenshot etong si Promil Kid ng binabati siya ni Melvin Matibag, binabati siya. Given the fact na binati ka ni Melvin Matibag, Promil Kid, pero the fact na the recent issue sa'yo ay nagtatanim pokpo kayo para i-set up ang ating Executive Secretary Ralph Recto, mali yun. Mali yun. Wala kayong pinagkaiba dyan kay Defensor. Masyado yung binababoy ang mga single mommies. Ganyan, galit na naman ako. Grabe, no? Talagang ano yan eh. Oo. Di ba, Boss Mark? May nababali-balita na gustong tumakbo nitong si Lebiste sapagka gobernador. Oo. Buong yung pamilya niya, gobernador. Pati itong solar mommy niya ay papasok na rin sa lokal. Kasi nga, nakikita niya, hindi na siya karapat dapat sa senadora. Kasi, puro lang iyak ang ginawa nila ni Pia Cayetano eh. May harapan. Kasi 'di ba si Ombudsman Boying Remulla, pareha sila, magnanay sila, mukhang kakasuhan ng ombudsman. Yes. At ang titistigo, Boss Mark, ay si Lito Atienza. Ang talagang titistigo diyan dahil si Solar Mommy po ay brinaso po para mapabilis at ma-approve po etong solar project o solar ng bayan ng kanyang Promil Kid na si Lepeste. Di ba, Boss Mark? Grabe, ang lupit nun. Mapapaisip ka eh. Kung ako, no? May negosyo, tapos 1 milyon ang puhunan ko. Tapos ang pangako. Kapital. Oo, 1 milyon ang kapital ko. Puhunan, di ba? Yung pinaka natitirang pera para panggastos. Pangako ko pambuong Pilipinas na solar. Parang imposible talaga eh. Alam mo, ganyan kasi ang galawan sa panahon ng mga Duterte. Huwag natin kalimutan, mga kabasel, mga karayuma, na ang parmali po sa 100,000 kapital ay binigyan po ng multi-billion na proyekto sa pamamagitan ni Digong na isang tawag lang kay Duque ay na-approve. Wala rin pinag-iba yan kay Solar Promil Baby na si Lepeste. 1 milyon lang po ang kapital. Binigay sa kanya ang solar ng bayan na mag-i-initiate po ng different solar power plant dito po sa iba't ibang region natin. Pero ano po nangyari? Wala pong nangyari sapagkat ito po ay ginawa lang pong bentahe o credential netong hayop na si Promel Kid. Ginawa niya pong credential para po maipasok niya po ang kanyang sarili sa Meralco. Na umamin po yan, mga karayuma, mga kamasel, na siya mismo ay nag-OJT sa Meralco. So may intention po siya na mag-upgrade at kumita ng malaki sa pamamagitan ng Meralco. At yun na nga po nangyari, di ba, Boss Mark? Hindi, tsaka may sinasabi si Lito Atienza na akay lang talaga is yung pinaka mismong prangkisa. Naalala mo itong si Promil Kid, kinasuhan pa si Atty. Claire? Oo, kinasuhan. Samantalang lahat tayo, narinig natin yon. Samantalang lahat tayo, nakuha natin yung
Et kabata-bata mo, mininegosyo mo yung prangkisa kay Ombudsman Boying Remulla eh. Tama. Di ba? Parang inaangkin pa nga daw yung araw. Wow! Sino ka? Si Goku? Si Goku lang ang pwede mangangkin sa araw. Salbahing pro... Wag, yung anak mo, bata pa, kung paggamitin ng promil, nagiging masama ang paglaki. Promil! Napapanood nyo kami. Ayusin nyo to, promil! Ayusin nyo to. Buti, Bona yung anak ko, Bona. Bona. Hindi. Bakit ba sadali, bakit ba nabansagan na bakit ba nabansagan Promil Kid to? Yung commercial niya Leandro Lubiste, Promil Baby, Gifted Child. Ganyan yun sa commercial. Okay. So Oo. talagang siya yung nasa commercial nun. Oo. Promil Baby, Gifted Child. Akala ko, nagamit lang yung Promil dahil batang tignan. Hindi. Yan talaga. Nasa commercial yan. In-highlight siya. Isa sa mga highlights ng Promil. Tapos Promil, pag malaki nyo yan, kita nyo. Tinakawan tayo. 10 bilyon. 10 bilyon. Nangyari, Pero mo, Boss Mark, kita mo the fact na binigyan ka ng prangkisa, hindi ka nag-function. Wala kang tinatag na mga solar farm. Sa bawat region, inaasahan ka ng mga maliliit nating mga naghihirap na kababayan na kahit papano makakameno sila. Pinagkatiwala sa iyo ng gobyerno yon. Hindi siya nag-function. Anong ginawa niya? Mas inintindi niya kung paano niya mabibuild ang ibibenta niya sa Meralco. Diba? Yan ang sabi ni Atiense. Oy, sandali, ulitin ko, hindi ko na naman pwedeng palagpasin ito alisin na natin si Leviste. Hindi ko na naman pwedeng palagpasin yung mga ganitong komento po. Ikaw na magbasa, Boss Nyolo. Hi, Brad. Hi, B. Mark from Germany. Ito yung paborito kong political drive. Parehong pogi at magaling. Salamat, Sister Gandara. Ayan salamat Alam niyo po, hindi namin kailangan ng mga palipat. Kasi yung mga ganyan lang po. Mga ganyan lang. Kontento na po kami dyan. Patuin nyo lang kami, okay na yan. Tsaka mag-like lang kayo, okay na sa amin. Boss Mark. Ayan, pwede mong kontakin yan kung gusto mong bumili ng isla. May isla yan doon sa sa Sorsogon. Diyos ko po, isla? Ano naman ipambibili ko doon? Isla. Putik, isla talaga. Isla. Pwede ka maghubad doon magtakbo-takbo ka, isla lang kumbaga ikaw lang ang nandun, Oo. Ngayon, si Promil Kid, isa doon sa nagsisisigaw ng si Martin Romualdez, isa doon sa mga di ba? Sa isa sa mastermind nito flood control, no? May napatunayan na ba sila? May naipakita na silang ebidensya talaga versus Martin Romualdez? Yun nga Etong si Uncle Martin, si Uncle Martin po, hindi po, magagalit na naman si Mark Cervera nito. Wala akong paki sa'yo, Mark Cervera. Wala akong pakialam sa'yo, Chris Ulo, Mike Cervera. Pakinggan nyo ako, Jake Magnus. Si Uncle Martin nakikipagtulungan sa ICI, anuman investigasyon, nag-resign siya si speaker para matigil ang gulo. Tapos pagbibintangan na naman nila na sangkot na naman